So hi guys, bago tayo gagawa ng doormat na bilog or oblong, ay magtirintas po muna tayo ng string or tela. So ganito lang gagawin natin mga mi, kailangang mahaba po yung tirintas natin para dire-diretso na tayong gumawa po ng oblong or bilog na basahan or doormat. So whatsoever, charot. So anyway, dito tayo sa may pinakadulo ng string na tinirintas natin at dito tayo mag-uumpisa sa pagtahi. At ang gagamitin natin dito mga mi ay karayom tsaka nylon. Yung nylon ay pinaka manipis po, yun yung gagamitin natin para matagal po siyang magamit. So, pag gagamitin na tong doormat ay di siya madaling masira or basta yun na yun. So, mag-umpisa na tayo sa paggawa. So, ganyan lang gagawin natin mga mi. Dito sa dulo ay ganyan gagawin natin. So, nasa sa inyo na yun kung gaano kahaba yung gawin nyo dito. Tapos yan. So, dito po tayo mag-uumpisa sa may tinupi natin na string dito po. So, papunta po dito. Tahiin natin yan hanggang dito sa may dulo ng string na tinirintas natin. Pagkatapos, ganito na gawin natin mga, di ba dito tayo nag-umpisa sa pagtatahi. So, tahiin natin hanggang dito. So, ganyan na yung forma niya. So, hanggang dito mga mi, ay iikot lang po yung pagtahi natin. So, dito na naman tayo. Hanggang itong string ay iikot din dito. So, napakadali lang naman gumawa nito mga mi. Yun lang, kailangang ayusin talaga yung pagkatahi niya para matagal siyang magamit. At di siya, pag may isa kasing mali dyan na pag tahi mo ay matatanggal na siya lahat. So, yun. Ganun lang gagawin natin mga mi. Paikot-ikot lang ito. At ganito yung forma niya mga mi kung sakaling natahi na natin to ng paikot-ikot hanggang sa kasing laki na ng ginagawa ay yung kung ano ang gusto nating laki ng ginagawa natin na doormat ay yun lang, ganito lang paulit-ulit lang. So napakaganda mga mi pagka matapos nyo nang magawa itong ganito parahas dito sa akin. So, ayan po. Ito po yung tinahi ko at hindi pa nga siya tapos. Ayan, ganyan na nylon po yung gamit ko. So, napakadali lang gumawa na ito mga mi oblong or bilog na basahan.